Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. For today's video, may kilala nyo ang 5 hayop na may pinakamalaking bunganga. Ito yung mga hayop na mapapanganga ka sa laki ng kanilang bibig. Matutuklasan mo rin ang iba pang amazing topics na kaakibat ng mga hayop sa ating listahan. Simulan natin ang kwentuhan sa kailaliman ng dagat. Sa maliit na butas sa sahig ng karagatan, dito mo makikita ang mga sarcastic fringehead. Naumuhay sila sa dagat na may lalim na 240 feet. Paborito nilang kainin ang maliliit na hayop gaya ng crabs. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong isda. Hintayin mo nga lang ito pag ngumanga. Sa tuwing may kalaban, pinapalaki nila ang kanilang bunganga. Mabisa kasi ito upang takutin ang sino mang papasok sa kanilang teritoryo. Mas malaki ang bunganga, mas malaki ang tsansa na manalo sa laban. Pasok sa pang-5 pwesto ang mga sarcastic fringehead dahil ang kanilang bibig ay kayang lumapad ng 11 inches. Akala natin na ang mga alien ay makikita sa kalawakan, ngunit andito lang pala sila sa ilalim ng dagat. Kung mabisang panakot ang malaking bunganga, hintayin mo ang babaeng nakita ko sa internet. Ito ang sikat na YouTuber na si Ophelia Teaser Stevens. Dahil sa kanyang ganda, naging modelo siya ng mga mamahaling brands. Gayunpaman, meron siyang nakakatakot na talento. Libangan kasi niya ang gumawa ng makeup transformation. Ito ang nag-viral niyang video na aakalain mong meron siyang malahalimaw na bunganga. Sinimulan niya ito sa pagdikit ng paper mache sa kanyang mukha hanggang sa kanyang dibdib. Nang dumikit na ang paper mache, matyaga niya naman itong nilagyan ng makeup para magkaroon ng kulay. Mabusisi ang paglalagay ng makeup dahil pinaka-importante na magmukhang totoo ang special effects. Hindi lang pala sa pagpapaganda ang makeup dahil mas mabisa pala itong gamitin para magmukha kang halimaw. Pagkalipas ng 30 minuto, natapos na niya ang kanyang nakakatakot na transformation. O diba, pwede na itong ilaban sa mga sarcastic fringehead. Sino sa tingin mo ang mas nakakatakot na bibig? Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Tumungo naman tayo sa dalampasigan para makilala ang susunod na hayop na may pinakamalaking bunganga. Ito ang mga pelican. Pang-4 sa ating countdown ng mga pelican dahil kitang-kita naman kung gaano kalapad ang kanilang bunganga. Ang kanilang tuka ay kayang humaba ng 2 talampakan. Samantala ang kanilang bulsa o pouch ay kayang maglaman ng 3 galon ng tubig. Kaya pa nga nila itong unat-unatin na parang gawa sa lastiko. Sa sobrang laki ng kanilang bunganga, madali lang sa kanila ang lumunok ng isang malaking isda. Dahil dyan, ang mga pelican ang may titulo bilang pinakamalaking tuka sa mundo ng mga ibon. Mahalaga sa kanila ang magkaroon ng malapad na bunganga dahil mabisa ito upang makahuli ng isda. Pero alam mo ba na mayroong tao na willing humamon ng palakihan sa mga pelican? Dito sa Minnesota, USA, nakatira ang bata na si Isaac Johnson. Mukha siyang pangkaraniwang bata pero kapag binuka na niya ang kanyang bibig, mukhang mapapahiya ang mga pelican. I have the biggest mouth in the world. Sa edad na 16 na taon, nakuha ni Isaac ang record bilang pinakamalapad na buka ng bibig sa buong mundo. May sukat ito na 4 inches. Kasya sa kanyang bibig ang isang brick. Walang kahirap-hirap sa kanya ang ipasok ang VHS tape. Maski ang ulo ng baby ay kasya rin. Kaya ba yang gawin ng mga pelican sa ulo ng bata? Siyempre hindi. Gayunpaman, kapibiliban mo pa rin ang mga pelican. Yan ay dahil hindi nila kailangan ng Guinness World Record para patunayan na malaki nga ang kanilang bunganga.
Dito sa mga ilog ng Africa, makikita ang susunod nating bida. Mukha silang cute sa unang tingin, ngunit isa ito sa pinakadelikadong hayop na pwede mong masalubong. Ito ang mga hippopotamus. Sa tuwing sila ay nakikipag-away, dito mo makikita kung gaano kalaki ang kanilang bunganga. Delikado ang makagat ng hippopotamus dahil pwede nitong mahati sa dalawa ang iyong katawan. Dito sa isang zoo, mas lalo mong makikita kung gaano kalaki ang kanilang bunganga. Alam mo ba na ang mga hippo ay kayang ibuka ang bibig sa lapad na 2 talampakan? Dahil dyan, kasya sa loob ang isang buong pakwan. Kaya din nilang ibuka ang kanilang bibig sa lapad na 150 degree. Kung may ganitong katangian ng mga tao, baka kasing laki nito ang ating mga bibig. Ang ating bibig ay may sapat na laki upang makakain at makipagkwentuhan. Mahirap kasi ang makipag-usap kung sobrang laki ng ating bibig. Pero hindi ito naging problema sa lalaking ito. To be or not to be, that is a question whether it is noble in the mind to suffer those things, and I was a very disfortunate to consequence to see of troubles and by posing in them to die to sleep pretends to dream other. You get the idea. Siya ay si John Mosquita. Ordinaryo lang ang sukat ng kanyang bibig, ngunit kabibiliban mo ang husay niya sa pagsasalita. Kapag umu-order siya ng pagkain sa restaurant, natataranta ang mga order taker sa bilis niya magsalita. Well, let me take a look at it over here. You know, a hamburger sounds pretty good, but I don't know, maybe a cheeseburger. Sometimes cheese is good. I like that cheese on the burger, but sometimes I don't. But the grilled chicken sandwich is pretty good. I'm a meat eater, so I really don't want to worry about that. Then if I want a large one or a small one, because it depends on what else I'm going to get. But that might be just, might have the right flavor to it, so I might want to get that. And the soft drinks, coffee, I don't know if I want water, if I want something in a drink. I don't know. What do you think? Sumikat si John Mosquita noong dekada 90 dahil sa kanyang talento. Naging kaliwat kanan ang mga offer sa kanya para maging artista at bumida sa mga TV commercials. Ibinigay sa kanya ng Guinness World Record ang titulo bilang World's Fastest Talker dahil kaya niya magsalita ng 586 words sa loob lang ng 1 minuto. Abay teka, meron akong kilala na kayang humamon sa record. Kapit mo, wag niya kaming idamay-damay kung ano-anong ginagawa niyang mga istorya para sa aming pamilya dahil hindi kami nakikialam sa buhay niyong mag-asawa kahit kapatid ko. Mabuti na lang at hindi natin kasing laki ang bunganga ng mga hipo dahil imbis na makipag-usap, baka ginagamit natin ang ating bibig sa pahikipag-away. Dito sa nagyayelong dagat ng Arctic region, masisilayan mo ang higanting nilalang. Sila ang mga bowhead whale. Ito ang hayop na pangalawa sa may pinakamalaking bunganga sa Animal Kingdom. Yan ay dahil sa 30% ng kanilang kabuoang katawan ay binubuo ng kanilang malaking bunganga. Tinatayang aabot ng 16 feet ang haba ng kanilang bibig at may lapad na 8 talampakan. Ang kanilang bunganga ay kayang maglaman ng 5 litro ng tubig. Sapat na yun upang mapuno ang isang buong adult-sized swimming pool. Importante sa mga bowhead whale ang magkaroon ng malapad na bibig dahil ito ang kanilang paraan para makahuli ng krills. Kapag bumuka ang bibig ng balyena, halos maubos nila ang grupo ng mga krills. Sa laki ng kanilang bibig, mapapaisip ka kung kaya ba nilang lumunok ng isang buong tao? Ito ang naging paksa tungkol sa buhay ng propeta na si Jonas at kung paano siya nilunok ng balyena. Ayon sa Biblia, nagalit ang Diyos sa ginawang pag-iwas ni Jonas sa kanyang mga utos kaya nagsimulang bumagyo sa karagatan. Natakot ang mga pasahero na baka lumubog ang bangka, kabilang na dyan si Jonas. Upang tumigil na ang bagyo, nagpresenta si Jonas na itapon siya sa dagat upang iligtas ang lahat ng sakay sa bangka. Matapos na itapon si Jonas sa bangka, agad ding tumigil ang bagyo. Habang nasa ilalim ng dagat si Jonas, may higanting balyena ang lumapit at lumunok sa kanya. Ayon sa Biblia, tumagal ng 3 araw si Jonas sa loob ng bituka ng balyena. Pero kung ang mga historiador ang tatanungin, maaaring isang higanting isda ang lumunok kay Jonas at hindi isang balyena. Kahit na sobrang laki ang bunganga ng balyena, sobrang liit naman ang lalamunan nito. Kung susuriin ang anatomy ng balyena,
Ang kanilang esophagus ay kasing lapad lang ng iyong braso. Dahil dyan, hindi kayang lunukin ng balyena ang anumang bagay na mas malaki pa sa pakwan. Kaya kung ikaw ang tao na may cetaphobia o matinding takot sa balyena, huwag kang mag-alala dahil imposibleng makain ka ng balyena. Mas gusto pa nila ang mga krills dahil ito lamang ang kasya sa kanilang maliit na bituka. Ngayong nakita mo na ang 4 na pinakamalaking bunganga sa Animal Kingdom, handa ka na bang makilala ang numero 1 sa ating countdown? Ang top 1 sa ating listahan ay ang hayop na unti-unti nang sumisikat sa mga exotic pet collector. Ito ang tinatawag na white-mouthed frog o mas kilala sa tawag na Pac-Man frog. Maliit lang ang katawan nito, ngunit kalahati ng buong sukat ng kanilang katawan ay bahagi ng kanilang malapad na bunganga. Ang kanilang bibig ay kayang bumuka ng 180 degree. Dahil dyan, nakakayanan nilang kumain ng kung ano-anong hayop basta kasya sa kanilang bibig. Kahit na yan pa ay kasing laki ng kanilang katawan. Oo nga't ang balyena ang may pinakamalaking bunganga sa Animal Kingdom, pero ang mga palakang ito ang may tunay na pinakamalaking bibig kung ang basihan ay ang sukat ng katawan. Kung magkasing laki lang ang Pac-Man frog at whale, siguradong mas malapad ang bunganga ng palaka. Ito ang dahilan kung bakit ang Pac-Man frog ang number 1 sa ating listahan. Kung ikaw ang tatanungin, ano pang hayop na may higanting bibig ang dapat kong naisama sa ating listahan? I-comment mo na yan sa ibaba nang mabasa namin. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay King Charles Canela. Shoutout kay Rico Leon Villanueva, John Hill Barbacena, Princess Angel Villarias at Queenie Alicia Miroy. Request shoutout yan ni Tito Rene. At kay Daddy Oscar at Clarissa Racaza. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga kakaibang dila sa Animal Kingdom. Eto at panuurin nyo. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam natin lahat kung gaano ka-importante ang ating dila. Dahil dito, nag-i-enjoy tayo sa sarap ng ating kinakain. Nagagawa din nating magsalita dahil sa dila. Pero ang mga hayop na tampok sa ating video ay dinala to the next level ang purpose ng kanilang dila. Ang iba ay may dila na 3 talampakan ang haba. Ang iba naman ay ginagamit bilang pain sa isda. Kaya naman sa video na to makikilala mo ang mga hayop na may kakaibang dila. Kung ready ka nang madagdagan ng iyong kaalaman sa Animal Kingdom, tara at umpisahan na natin. Pagdating sa pagalingan ng dila, ang mga kamilyo na siguro ang unang papasok sa iyong isipan. Mabagal lang kung kumilos ang mga hayop na to, pero siya namang ibinilis ng kanilang dila. Para kasi itong madikit na suction cup na kapag tinamaan ng insekto, hindi na ito makakatakas. Ang bagal kumilos, di ba? Kaya naman importante ang kanilang dila na parang missile kung tumira. Ang isa pang hayop na may pamatay na dila ay ang palaka. Sa bilis ng kanilang dila, kaya nilang tumangay ng insekto na wala pang segundo. Hindi lang yan, puno rin ito ng muscle. Ayon sa research, ang kanilang dila ay kayang bumuhat ng may bigat na 150 times ng kanilang body weight. Katumbas yan sa taong nagbubuhat ng ref gamit lang ang dila. Ito ang dahilan kung paano nila nakakayanang kumain ng malalaking prey. Next ay ang mga salamander. Mukha man silang boring at hindi exciting, siguradong mapapabilib ka naman sa bilis ng kanilang dila. Sila kasi ang may title bilang fastest tongue sa Animal Kingdom. In fact, kailangan pang pabagalin ng 40 times ang video para lang makita kung gaano kabilis ang kanilang dila. Imaginein mo, mas mabilis pa ang kanilang dila sa isang kisap mata. Amazing, di ba? Kung ang iba ay may dila na parang missile, ang iba naman ay may dila na ginagamit bilang pain sa isda. Ang mga alligator snapping turtle ay may dila na kulay pink na aakalain mong bulate. Ginagawa nila ito upang linlangin ang mga isda na isa nga itong libreng pagkain. Kapag may lumapit na isda, ito na ang pagkakataon upang sakmalin ang biktima. Ang mga ahas ang isa pang hayop na gumagamit ng dila upang makahanap ng pagkain.
Ginagamit nila ang kanilang dila upang amuyin ang paligid. In short, parang ilong ang trato nila sa kanilang dila. Ginagamit nila ito upang amuyin ang mga pheromones at iba pang scent chemicals na nilalabas ng kanilang prey gaya ng daga. Ang kanilang dila ay may sangay na kaliwat kanan at ang tawag dito ay bifurcate tongue. Kung ang amoy ng daga ay napipick up ng kanang sanga, it means nasa kanang direksyon ang kanilang pagkain. Ang kanilang butas sa ilong o nostril ay ginagamit lang nila upang makahinga. Hindi naman kasi ito nakaka-pick up ng amoy gaya ng kanilang dila. Ang iba pang hayop na may ganitong dila ay ang mga bayawak. Pero kung ang labanan ay ang pahabaan, ang mga nectar bat na siguro ang mag-uuwi ng corona. Ang kanilang katawan ay 2 inches lamang, samantala ang kanilang dila ay may haba na 3.3 inches. 150 times itong mas mahaba sa kanilang katawan. Kailangan nila ang mahabang dila upang sipsipin ang nectar sa dulo ng bulaklak. Kung ang mga paniki ang umiinom ng nectar tuwing gabi, ang mga hummingbird naman ang taga-inom tuwing umaga. Gaya ng mga paniki, meron itong mahabang dila na ginagamit panipsip sa nectar ng mga bulaklak. Sa haba ng kanilang dila, malamang ay nagtataka ka kung paano nila ito na itatago. Ito ang skull o ang bungo ng hummingbird. Ito naman ang kanilang dila. Mapapanood sa video na ang kanilang dila ay konektado sa kanilang tuktok o bumbunan. Kakaiba ang kanilang dila dahil konektado ito malapit sa kanilang utak. Kung na-amaze ka sa dila ng mga hummingbird, siguradong makikitan ka sa dila ng mga sun bear. May haba kasi ito na 10 pulgada. Very useful ito sa mga bear upang himurin ang honey o pulot sa bahay ng mga bubuyog. Next sa ating list ay ang mga pangolin. Kung ang tao ay 3 inches lang ang haba ng dila, ang mga pangolin naman ay may 16 inches long na dila. In fact, mas mahaba pa ito sa kanilang katawan. Kailangan nila ang ganito kahabang dila upang abutin ang mga nagtatagong langgam. Sa sobrang haba, konektado ang kanilang dila sa kanilang balakang. Yang nakikita mong muscle, parte lang yan ng kanilang dila na konektado sa kanilang pelvic bones. Ang isa pang hayop na may ganitong katangian ay ang giant anteater. Wala itong ipin dahil tanging langgam lang ang kanilang kinakain. Para abutin ang mga langgam, inilalabas nila ang kanilang dila na may haba na 2 talampakan. Para itong spaghetti sa haba. Ngayon, makikita mo sa video kung gaano kagaling ang kanilang dila sa pagsimot sa mga nakatagong insekto. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Sige na, libre lang naman ang subscription eh. Please! Kung para sa iyo amazing ang mga hayop na may mahahabang dila, ito naman ang mga hayop na may matitinik at matulis na dila. Una na dyan ang mga gansa. Kung ngayon ka lang nakakita ng kanilang dila, mapapansin mo na napapalibutan ito ng tinik. Ang tawag dito ay tomia. Importante ang tomia sa tuwing kumakain ang gansa. Para kasi itong ipin na tumutulong sa pagpunit ng malaking dahon na siya naman paboritong kainin ng mga gansa. Ang mga penguin ang isa pang ibon na may kakaibang dila. Alam nila kung gaano kadulas ang balat ng isda kaya naman nag-evolve ang kanilang dila na puno ng spikes. Ang tawag dito ay papilli. Dahil sa spikes at papilli, nahihirapang makatakas sa mga isda once na nasa bibig na ito ng penguin. Kaya naman puno ng bristles ang kanilang dila. Kung ang topic ay bristles o spikes, malamang ay pamilyar ka sa dila ng mga pusa. Kung meron kang alagang pusa, mapapansin mo na puno ito ng bristles na aakalain mong liha. Ang tawag dito ay filiform papilli. Dahil sa kanilang dila, nagagawa nilang himurin ang natitirang karne na nakadikit sa buto. Para din itong suklay sa tuwing dinidilaan nila ang kanilang katawan. Ibahin mo naman ang istorya ng mga langaw. Wala itong dila gaya ng maraming hayop. Ang kanilang panlasa ay nakalagay sa bawat dulo ng kanilang paa. Kaya sa tuwing dumadapo ito sa iyong ulam, para na rin silang nakikitikim sa iyong pagkain. Yuck! Kung tutuusin, ang dila ang dahilan kung bakit tayo nakakapagsalita.
Kaya naman espesyal sa mga tao ang dila dahil gamit natin ito sa komunikasyon. Espesyal din sa mga parot ang kanilang dila. Biruin mo, kaya nilang magsalita ng parang tao dahil yan sa istruktura ng kanilang dila. How about a rooster? Ayon sa research, ang mga parrots ay kayang bigkasin ang 1,000 human words. Kaya naman napaka-importante sa mga parrot ang kanilang dila dahil gamit nila ito bilang komunikasyon. Pero guys, hindi lang mga parrot ang gumagamit ng dila sa pakikipag-communicate. Ang mga emperor tamarins ay kilalang naglalabas ng dila sa tuwing ito ay nagagalit. Ang kanilang dila ay paraan ng kanilang threat display. Kaya kung makikita mo silang nakadila sa'yo, lumayo ka muna kung ayaw mong makatikim sa kanila. Ang mga blue-tongue skink ang isa pang hayop na gumagamit ng dila bilang threat display. Nilalabas nila ang kanilang asul na dila bilang panakot sa mga predator. Sa animal kingdom, ang asul ay kulay ng lason. Akala tuloy ng mga predator na may lason ang mga hayop na ito dahil sa kulay ng kanilang dila. Sa totoo lang guys, wala talagang lason ang mga blue-tongue skink at tactic lang nila ito para takutin ka. May kita sa video kung paano nila gamitin ang dila bilang panakot sa malaking ibon. Maski ang mga tuko ay ganito rin kung magalit. Nilalabas nila ang kanilang dila na kulay pula upang takutin ang kanilang kalaban. Kung minsan, ginagamit nila ang kanilang dila upang basain ang kanilang natutuyong mata. Ang galing, no? Last sa ating listahan ay ang mga giraffe. Meron itong mahabang dila na ginagamit nila sa pamimitas ng dahon o ng anumang pagkain. Ang kanilang dila ay kulay purple upang makaiwas sa sunburn bunga ng matinding init sa Africa. Alam nyo ba na sa sobrang haba ng kanilang dila, ginagamit nila ito para mangulangot? O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan tungkol sa mga dila ng hayop? Kung nagustuhan mo yung topic na yon, siguradong mas magugustuhan mo ang susunod nating kwentuhan. Tungkol naman ito sa mga ngipin ng hayop at kung ano ang pakinabang nito sa kanila. Siguradong marami kayong matututunan rito. Panoorin nyo. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa tuwing kumakain, mahalaga sa atin ang ipin dahil ito ang dumudurog sa ating pagkain. Kung wala tayong ngipin, hindi natin malalasap ang sarap ng pagkain. Pero kung ang mga hayop ang tatanungin, meron silang iba't ibang pakinabang sa kanilang ngipin. May mga hayop na gumagamit ng ngipin bilang komunikasyon at may mga hayop na may ngipin na kawangis ng sa tao. Iisa-isahin natin ang mga hayop na may kakaiba, nakakatakot at naglalaki ang ngipin na ngayon mo lang matutuklasan. Kaya naman kung handa ka ng tumuklas ng bagong kaalaman, tara na at umpisahan na natin. Sa ating mga tao, ginagamit natin ang ngipin upang nguyain ang pagkain. Pero sa mundo ng mga predator, ang ngipin ay ginagamit upang patayin ang kanilang biktima. Mahalaga sa mga predator ang magkaroon ng matatalas na ngipin dahil ito ang babaon at tutusok sa balat ng kanilang target. Dahil sa kanilang ngipin, mas nahihirapan ng tumakas ang prey. Kaya naman halos lahat ng hayop na kumakain ng karne ay siguradong may mahabang pangil. Ang isa marahil sa may pinaka-weird na ngipin ay ang crab-eater seal. Mukha silang pangkaraniwang seal, ngunit kung masisilip mo lang ang kanilang ngipin, para itong ngipin ng halimaw. Ang ngipin nito ay puno ng tinik at sa ganung paraan, nahihirapang makatakas ang kanilang pagkain gaya ng krills at alimango. Pag ang pinag-uusapan ay ang pinakamatalas na ngipin, madalas nating isipin ang mga big cats at crocodile. Ngunit ang hindi mo alam, maraming uri ng isda ang kayang tapatan at ipahiya ang ngipin ng leon. Gaya ng vampire fish na makikita sa ilog ng South America. Para itong vampira sa sobrang haba ng pangil at kaya nitong umabot ng 7 pulgada. Mas mahaba pa yan kesa sa ngipin ng leon. Sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, dito mo makikilala ang ilan sa may pinaka nakakakilabot ng ngipin. Nariyan ang deep sea anglerfish at ang dragonfish na mukhang halimaw sa horror movie. Ayon sa mga scientist, nag-evolve ang mga isda na to na may napakatalas ng ngipin upang hindi sila matakasan ng pagkain.
Napakahirap kasing makahuli ng pagkain sa kailaliman ng dagat, kaya sayang naman kung matatakasan sila ng pagkain. Ang ilan pa sa isda na humahamon sa patulisan ng ngipin ay moray eel, ang notorious na cookie shark, at syempre, hindi mawawala ang kinatatakutang piranha. Ang isa pang isda na may killer teeth ay ang pating. Ang kanilang bunganga ay naglalaman ng 300 piraso ng ngipin na parang kutsilyo sa talas. Sa lahat ng mga isda, ang ngipin ng pating ang pinaka-espesyal. Paano ba naman? Sa tuwing natatanggalan sila ng ngipin, may reserbang ngipin ang nakahandang tumubo at palitan ang nalagas ng ngipin. Inaabot lang sila ng 2 linggo para tumubo ang bagong ngipin. Sa ganitong paraan, nakasisiguro ang mga pating na palaging kumpleto ang kanilang pangil. Sa lahat ng isda na nabuhay, ang ngipin ng megalodon ang kinilala bilang pinakamalaki. Ang kanilang ngipin ay may haba na 7 inches, 10 beses na mas malaki sa ngipin ng ordinaryong pating. Dahil sa sobrang laki nito, nagagawa nilang manghunting ng higanting hayop gaya ng balyena. Buti na lang at matagal nang naubos ang mga megalodon noon pang 3.5 million years ago, dahil kung hindi, tayong mga tao ang lagot sa kanila. Kung ang iba ay kailangan ng maraming pangil, may mga hayop na kontento na sa 2 piraso ng pangil. Ang halimbawa nito ay ang venomous snake. 2 piraso lang ang kanilang pangil, ngunit nagtataglay naman ito ng nakamamatay na kamandag. Sa tuwing meron silang kinakagat, ang kanilang pangil ay parang injection na nagtuturok ng lason papunta sa kanilang biktima. Dito mo makikita na hindi lahat ng ngipin ay ginawa upang ngumuya ng pagkain. Kung minsan, ang ngipin ay pwede ring maging injection ng kamandag. Pero syempre, hindi lahat ng ngipin ay ginagamit upang pumatay ng biktima. Ang iba ay ginagamit upang nguyain ang matitigas na halaman. Mabilis mong malalaman ng hayop na kumakain ng halaman dahil ang kanilang ngipin ay hugis parisukat at walang matulis na parte. Gaya na lang ng camel na mayroong ngipin na dinisenyo upang ngumuya ng halaman. Pero hindi basta-bastang halaman ang inunguya nila dahil ang trip nilang lantakan ay ang matinik na cactus. Wa-epek sa kanila ang tinik ng cactus at para bang kumakain lang sila ng chewing gum. Ang galing, di ba? Ang mga giraffe ang isa pang hayop na kayang kumain ng matinik na halaman. Ang puno ng akasya ay nababalot ng nakakatusok na tinik, ngunit hindi ito alintana ng mga giraffe. Naaabot ng kanilang mahabang leeg ang taas ng puno at ginagamit nila ang mahabang dila upang pitasin ang makatas na dahon. Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ang mga snail ang may pinakamaraming ngipin sa animal kingdom. Ang kanilang bibig ay may 14,000 piraso ng ngipin na handang ipanguya sa halaman. Dahil sa dami ng kanilang ngipin, sisiw lang sa kanilang umubos ng sandamakmak na halaman. Espesyal ang ngipin ng mga tao dahil nagagawa nating kumain ng malalambot na halaman at nangunguya ang makunat na karne. Tayong mga tao ay may 8 incisors na ginagamit sa panghiwa ng pagkain, 8 piraso ng bicuspids na mabisang pangkagat at 12 molars na mabisang pandurog ng pagkain. Lahat ng ating ipin ay mahalaga upang tayo ay makakain ng maayos. Gayunpaman, may mga hayop na pawang gaya-gaya sa ngipin ng mga tao. Naging usap-usapan sa social media ang mga isda na sheephead fish dahil sa ngipin nito nakatulad sa tao. Para silang nakapustiso. Sa sobrang hawig, pwede mo pa itong padaanan ng floss. Meron pang ang isda na mukhang kailangan ng brace para pumantay ang ngipin. Iba naman ang istorya ng mga ngipin ng rodents. Ang pamilya ng rodents ay kinabibilangan ng mga mouse, squirrel, guinea pig, beaver, at iba pang hayop na kawangis ng daga. Lahat ng hayop na kabilang sa pamilya ng rodents ay may ngipin na patuloy lang sa pagtubo. Araw-araw, patuloy lang na humahaba ang kanilang ngipin. Delikado sa mga daga kung hahayaan itong humaba ang kanilang ngipin dahil sila mismo ang mahihirapang kumain ng maayos. Kaya naman nakaisip sila ng simpleng paraan upang solusyonan ang problema.
Yan ay ang walang tigil nila sa pagngat-ngat ng anumang matigas na bagay. Ngat-ngat dito, ngat-ngat doon, magngat-ngatan all the time. Paborito nilang ngat-ngatin ang anumang matigas na bagay dahil ito ang kanilang paraan upang mapudpod ang kanilang ngipin. Kung hahayaan nilang humaba ang kanilang ngipin, baka matulad sila sa daga na ito na hirap nang kumain dahil pinabayaan niyang humaba ang kanyang ngipin. Dahil dyan, palagi mo silang makikitang abala sa pagngat-ngat. Ingat lang mga daga dahil hindi lahat ay pwede nilang ngat-ngatin. Maliban sa pagkain, ang ngipin ay ginagamit din bilang komunikasyon. Maaari nating ipakita ang ating ngipin sa tuwing tayo ay masaya o di kaya ay sa tuwing tayo ay nagagalit. Ganyan din ang dahilan kung bakit may mga hayop na nagpapakita ng ngipin. Gaya na lang ng chimpanzee na gumagamit ng ngipin bilang body language. Maaari nilang ipakita ang ngipin sa tuwing sila ay iritable at pwede rin nila ito i-display kung sila ay masaya. Ang mga wolf ay nagpapakita ng kanilang matulis na pangil sa tuwing meron silang nakakaharap na kalaban. Pag nakita mong ganito ang itsura ng wolf, ibig sabihin ay handa na itong makipag-away. Ganyan din ang gamit ng hippopotamus sa kanilang ngipin. Ginagamit nila ito sa pakikipag-away at kung sino ang may pinakamalaking ngipin, siya ang may tsansang manalo sa laban. Ang mga baboy na babirusa ang isa pang hayop na gumagamit ng ngipin sa pakikipag-away. Meron itong mga napakahabang pangil at mabisa ito upang itaboy ang iba pang babirusa na kaagaw nila sa teritoryo. Sa pakikipag-away din ginagamit ng elepante ang kanilang ngipin. Marami ang hindi nakakaalam na ang kanilang tusk ay isa palang ngipin na tumutubo palabas ng kanilang bibig. Ang kanilang tusk ay ang kanilang ngipin na nagsisilbing sandata upang lumaban sa kanilang kaaway. Sila ang may titulo bilang pinakamabigat na ngipin dahil kaya nitong tumimbang ng 70 kilos. Pero kung pahabaan ng ngipin ang pag-uusapan, ang titulo ay mapupunta sa mga narwhal. Ang kanilang tusk o ngipin ay kayang umabot ng 10 talampakan, mas mahaba pa sa tusk ng elepante. Hanggang ngayon, hindi pa tiyak ng mga scientist kung para saan at ano ang pakinabang ng tusk sa buhay ng mga narwhal. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating episode? Kung oo, subscribe na sa FTP channel at pindutin mo na rin ang like button for more animal videos. Maraming salamat! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!